Hello, ako si Abby. Pero yung mga kaibigan ko, yung tawag sa akin, Abhong. Parang Babong, pero hindi. So, nadiskubre ko yung collage nung 17. And bago ko siya nadiskubre, mahilig ako magpinta. So, gouache, watercolor, lahat, tinry out ko siya. Pero hindi ako nakontento sa medium na yon hanggang sa tinry out ko yung collage. So, nung nagawa ko yung unang collage ko, parang may nag-click lang sa utak ko na nag-make sense na ginagawa ko siya. Tapos, akala ko nahihinto uli ako katulad ng the way na nagpinta ako tapos nag-stop ako after 3 months. Pero sa collage, hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin siya. So, nung una kong nakita yung collage as an art form, iniisip ko na kakaiba siya, surreal siya, and ang weird niya tingnan, pero at the same time, parang may something sa kanya na hindi ko kayang alisin yung mata ko, na may something na nagre-resonate sa, nagko-connect siya sa akin. Hindi ko siya ma-explain bakit. So, nung tinry out ko na siya gawin, nung sa simula akala ko ang challenging niya, pero habang sa tumatagal, nung natapos ko na yung first piece ko, doon ko na-realize na parang hindi pala siya ganun kahirap, and kung paano ako nagko-collage, nata-translate ko yung emotions ko, yung feelings ko into that art. So, para sa akin, walang nagbago sa pananaw ko sa collage. Pero na-reinforce niya lalo how inclusive it is, na tagpi-tagpi nga siya ng mga iba't ibang klaseng materyales. So, the only challenge is how you push yourself creatively. Paano mo i-reimagine yung mga existing materials into yung sariling gawa mo. Paano mo i-interpret yung emotions mo, yung feelings mo, yung experiences mo into a new work of art. Para sa akin hanggang ngayon, collage is still an underdog in the art community, in the art world. So yung mga ginagawa ko, binibase ko siya sa experiences ko or sa emotions na nararamdaman ko. So particularly for this exhibit, may pinagdaanan na sobrang hirap niya for me, and wala akong magawa. Hindi ko alam paano mag-push forward, and sobrang thankful ako na nangyari itong exhibit na to kasi na-push ako to make something and to process yung emotion ko na yun through art. And yung part na yun ng buhay ko, parang ayokong makilala ng kahit sino. So, tinranslate ko siya sa paggawa ko ng art na yun, tinry ko siya sunugin, tinry ko siya i-crumple, tinry ko talagang sirain siya in a way na nag-make sense pa rin siya sa akin na magulo, parang buhay ko ngayon na magulo siya. Hindi siya nagme-make sense, pero alam ko na nagme-make sense pa rin siya. So, ganun yung iniisip ko habang ginagawa ko yung artworks na to. Ayun, kaya yung mga kulay din na pinili ko, hindi siya masaya. Kasi ganun yung feeling ko nung gino-go through ko yung phase na yun sa buhay ko. So, nakikita ko sarili ko na gusto kong i-explore paano kong gagawin mas malaki yung collage. Pero at the same time, gusto ko pa rin na paano ko masisira yung papel at paano pa rin ako makakagawa ng artwork. So, opposite sila in nature. Pero ang interesting kasi, and ang challenging, pag in-imagine ko, ano yung next artwork na magagawa ko with those two considerations in my head.